Sa mga nakaraang linggo, tila walang tigil ang pagyanig ng lupa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Sunod-sunod at tila may gustong ipahiwatig. Bakit biglang dumami ang malalakas na lindol? At may kinalaman kaya ito sa kinatatakutang The Big One o sa misteryosong Apolaki Caldera sa ilalim ng Philippine Rise? Ito ang Project 11, Episode 1. Sa loob lamang ng ilang araw, 7 malalakas na lindol ang humanig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bogo, Cebu. Evening of September 30, magnitude 6.9. Pugo, La Union. Morning of October 9th, magnitude 4.9. Manay, Davao Oriental. Morning of October 10th, magnitude 7.4. Maconacon, Isabela. Early morning of October 11th, magnitude 4.5. Cabangan, Zambales. Afternoon of October 11th, magnitude 5. Silago, Southern Leyte. Evening of October 11th, magnitude 4.1. Caguaez, Surigao del Sur. Evening of October 11th, magnitude 6.2. 7 pagyanig sa iba't ibang parte ng Pilipinas, 11 araw lamang. Ang tanong, normal ba ito? Ayon sa mga eksperto ng PHIVOLCS, ang bansa ay nasa gitna ng Pacific Ring of Fire, kung saan ang mga fault line ay laging gumagalaw. Ngunit ang ganitong sabay-sabay na aktibidad mula Luzon hanggang Mindanao ay hindi pangkaraniwan. Maraming Pilipino ang natatakot sa tinatawag na The Big One, isang posibleng magnitude 7 na lindol kapag gumalaw ang West Valley Fault na dumadaan sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Sa ngayon, walang direktang ebidensyang ang mga kamakailang lindol ay konektado rito. Ngunit ipinapakita ng pattern na aktibo ang mga fault line sa buong bansa na maaaring magdulot ng tensyon sa paligid ng Luzon Fault System. Kaya kahit hindi pa gumagalaw ang West Valley Fault, posibleng naiipon na ang enerhiya sa ilalim ng lupa. Dumako naman tayo sa silangang bahagi ng Pilipinas, sa ilalim ng malalim na karagatan ng Philippine Rise. Dating kilala bilang Benham Rise, natuklasan ng mga siyentista ang isang napakalaking estruktura at pinangalan ng Apolaki Caldera. Ito ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. May lawak na higit 150 kilometro. Pinaniniwalaang ito ay isang sinaunang bulkan na matagal nang natutulog. Isang higanteng natutulog sa ilalim ng dagat. Sa ngayon, walang senyales na aktibo o malapit itong pumutok. Ngunit dahil sa patuloy na paggalaw ng mga tectonic plates at sunod-sunod na lindol sa bansa, may mga eksperto at tagamasid na nagtatanong, maaari bang may bahagyang epekto ang mga ito sa tensyon sa ilalim ng Philippine Rise? Hindi natin masasabi, ngunit pinapaalala ni Apolaki na sa ilalim ng katahimikan ng dagat, may mga puwersang mas malawak at mas malalim pa sa ating pagkaunawa. Maliban sa Apolaki, mas kailangang bantayan ang mga aktibong bulkan gaya ng Canlaon, Bulusan at Taal na maaaring matrigger dahil sa mga lindol. Kaya ang tanong, ang sunod-sunod bang mga lindol na ito ay babala ng kalikasan bago ang isang mas malaking paggalaw o natural lamang na paghinga ng ating planeta? Walang tiyak na kasagutan. Pero isang bagay ang malinaw, ang kalikasan ay buhay. At minsan, sa pamamagitan ng pagyanig, ipinapaalala niya na siya ang tunay na may kapangyarihan. Patuloy tayong maghanda at manalangin sa ating Panginoon. Tayo'y magtulungan, isantabi ang politika at ang pansariling kapakanan. Sama-sama tayong maging handa para sa anumang pagsubok. Ako si Jay Maestro. At ito ang Project 11. Maghahatid ng mga kaganapang maaaring normal at maaari ring may natatago. Misteryo.